Magandang gabi sa lahat. Ako nga pala si Marco, 39 years old, isang tricycle driver dito sa probinsya namin. Kilala ako sa lugar namin bilang tahimik at masipag na tao. Wala akong bisyo, wala akong hilig sa gulo, at ang gusto ko lang ay may taguyod ang pamilya ko. Sa totoo lang, hindi naman talaga kalakihan ang kinikita ko sa pagmamaneho ng tricycle, pero sapat na para makabili ng bigas, ulam, at mapag-aral ang tatlo kong mga anak. Sa panahon ngayon, wala kang karapatang magreklamo. Basta may kita ka, kahit pagod ka na, tuloy lang sa buhay. Hindi rin ako mahilig sa tsismis, lalo na yung mga kwentong kababalaghan. Kung tutusin, kahit ano pa ang ikwento sa akin tungkol sa multo, tikbalang, o aswang, tatawanan ko lang. Sa isip-isip ko, gawa-gawa lang naman yon para takutin ang mga tao. Ganyan ang paniniwala ko noon. Oo, noon. Pero hindi na ngayon. Isang ordinaryong gabi lang yon sa trabaho. Alas 12 ng gabi, may isinakay akong pasahero sa baryo malapit sa bundok. Medyo kabisado ko na ang daan na yon dahil araw-araw akong dumadaan doon. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at ang tanging ilaw lang ay ang galing sa tricycle ko. Matapos kong may hatid ang pasahero, napansin kong medyo malayo-layo na pala ako sa kabayanan. Wala nang ibang sasakyan, wala na ring mga bahay sa paligid, puro punong kahoy at damo ang nakikita ko. Balak ko nang bumalik, pero naisip kong daanan na rin yung mas maikling ruta pauwi para makatipid sa gas. Isa pa, gusto ko nang makauwi agad. Habang umaandar ako sa makitid na kalsada, naramdaman kong parang mas tahimik kaysa dati. Ang mga kuliglig na karaniwang naririnig ko, parang nawala. Pakiramdam ko, ako lang ang gumagalaw sa lugar na yon. Biglang naputol ang pagmumuni-muni ko nang may marinig akong kakaibang tunog sa gilid ng kalsada. Parang alulong ng aso, pero mas mababa at mas malalim ang tunog. Tumigil ako saglit para silipin kung saan nanggagaling yon. Sa totoo lang, hindi naman ako takot sa aso. Pero iba ang pakiramdam ko noong mga sandaling yon, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Itinuloy ko ang pagmamaneho, pero naramdaman kong may sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung tao, hayop, o guni-guni lang. Kaya minabuti kong bilasan ang takbo ng tricycle ko. Ngunit habang bumibilis ako, mas nararamdaman kong lumalapit yon. Napilitan akong huminto nang maramdaman kong parang hindi na ako makahinga sa kaba. Nilinggan ko ang likuran ng tricycle, pero wala akong nakita. Pinatay ko ang makina para makiramdam. Tahimik, wala akong naririnig kundi ang sariling paghinga ko. Biglang may lumabas na anino mula sa gilid ng kalsada. Hindi ko masyadong makita dahil sa dilim, pero kitang-kita ko ang hugis nito, malaki, mataas, at balot ng makapal na balahibo. Hindi yun ordinaryong hayop, mas malaki pa yon sa tao, at parang may kakaibang anyo na hindi ko maipaliwanag. Tumigil ito sa gitna ng kalsada, nakatingin sa akin. Hindi ko makita ang mukha nito ng buo, pero ramdam kong nakatitig ito ng diretso sa mga mata ko. Hindi ako makagalaw. Parang may kung anong mabigat na bagay ang nakadagan sa dibdib ko. Gusto kong umatras, gusto kong umalis, pero hindi ko magawa. Tila natutunaw ang tapang ko habang nakatitig ako sa nilalang na yon. Ang tanging nagawa ko lang ay ang magdasal ng tahimik. Pagkatapos ng ilang minuto, unti-unting gumalaw ang nilalang papalapit. Bawat yapak nito sa lupa, ramdam ko ang panginginig ng tricycle ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya yon. Napapikit na lang ako, iniisip kong ito na ba ang huling gabi ko. Pero bago pa man ito makalapit ng tuluyan, bigla itong tumigil at tumingin sa direksyon ng kakahuyan. Tumakbo ito papunta roon ng mabilis, parang may hinahabol o iniiwasan. Naiwan akong tulala at nanginginig, hindi sigurado kung ano ang nangyari. Makalipas ang ilang minuto,
Binuhay ko ang makina at pinilit kong magmaneho pabalik sa kabayanan. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko, at ang pakiramdam ko, para akong binabantayan. Pagdating ko sa bahay, hindi ko magawang ikwento sa asawa ko ang nangyari. Natulog ako ng hindi mapakali, pilit iniisip kung ano ang nakita ko. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga kapwa tricycle driver kung may nakita na sila ng ganoong klaseng nilalang. May ilan na nagsabi ng oo, pero karamihan ay iniwasan ang usapan. Ang sabi nila, mas mabuti raw na huwag ko nang isipin yun dahil baka masundan pa ako. Simula noon, hindi ko na muling dinaanan ang kalsadang yon tuwing gabi. Kahit pilit kong ipaliwanag sa sarili ko na baka hayop lang yun o gawa-gawa ng pagod at antok, may parte sa akin na nagsasabing totoo ang nakita ko. Hindi ko alam kung ano yun, kung tao o hayop, o kung aswang ba talaga gaya ng sinasabi ng ilan. Pero ang isang bagay ang sigurado, may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang maipaliwanag. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin ang mga matang yon na nakatingin sa akin. At minsan, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko, ano nga ba talaga ang nakita ko noong gabing yon? At bakit parang ako ang pinili nitong pagpakitaan? Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos at walang nangyari sa aking masama ng mga oras na iyon.